Ayan, isang happy and blessed Monday morning sa ating bawat isa. Ayan, batiin ng isa. Bawat isa, good morning sister. Good morning brother. Ayan, ako'y nagagalak. Narito ka, tumugon sa panawagan ng Diyos. Amen, ayan. Ayan, so tayo na po muli, my dear brothers and sisters in Christ. No? Damhin muli at inanyahan ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All together, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Yes, Yahweh El Shaddai, muli, Panginoon, narito kami, nagkakatipon, na may galak ang bawat puso, tumugon at kasumpungan ka muli, Panginoon, sa bawat buhay namin, na patuloy mong pinag-iingatan, na patuloy mong pinagpala, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kaya marapat lamang, Panginoong Yahweh El Shaddai, kayo ay mabigyan ng kadakilaan, kaluwalhatian, ang iyong banal na pangalan sa lugar kung saan kami dadalhin, Panginoon, habang kami ay malakas sa mundong ito, Father God. Maraming salamat, O Diyos. I-bless mo po ang tahanang ito, ang Taglay family, at ang bawat sulok ng tahanang ito, Lord, ay pakasilyuhan mo po ng iyong banal na dugo upang hindi po kami ma-distract ng kaaway, Father God, upang kami ay nakafocus lamang sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Itinlaga namin ang buhay, oras, panahon sa oras na ito, sa lugar na ito, Panginoon, upang kayo masumpungan, kayo ang siyang sentro ng aming isip, puso at kaluluwa, Father God. Maraming salamat at i-bless mo rin po, Panginoon, ang buhay ni Brother JR, maging ang worship leading namin, Panginoon, ang aming handog papuri, pasasalamat sa iyong banal na pangalan. I-bless mo po ang bawat isa, Panginoon, narito, tumugon, at hayaang i-bless mo ang kanilang bawat tahanang naiiwan, Panginoon. Divine protection ay naroon, Panginoon, sa lahat ng mga mahal namin sa buhay. At maraming salamat, Panginoon. I-bless mo rin po ang taong maghahayag, ang mga kapatiran na maghahayag na yung kabutihan sa harapan upang kayo pa po ay, O Diyos, ay maibalik ang iyong kabutihan na ginawa sa bawat buhay namin, Panginoon. Maraming salamat din at muli, O Diyos, ilagay po sa iyong likuran ang maghahayag ng iyong mabuting balita, Panginoon. Hayaan mong gamitin mo siya, O Diyos. Ang lahat ng labas ng kanyang mga bibig ay pawang mga salita mo lamang na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kaligtasan, kalakasan, kapayapaan at pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Maraming salamat sa buhay ni Brother J.R. Ignacio, Father God. Ito po ang aming patuloy, Father God, na samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Ayan. Ayan, palakpak na may kasamang ngiti. Ayan, at paglundag. Amen. Ayan, at tayo pangalahan natin kapatid, Sister Melda. Amen. Papuri sa Diyos. Tayo'y indak at sasayaw sa ating Panginoon dahil kay Kristo lang ang ating buhay. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Pag siya'y pumasok sa puso ko ang kaluluwa, kaya't ako ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Kay Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Kay Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Pag siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa, kaya't ako ay masaya,
binago niya. Kay Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw at kumaway-kaway, kumaway-kaway at sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw at kumaway-kaway sa pagpuri sa ating Diyos. Sumayaw-sayaw at kumaway-kaway, kumaway-kaway at sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw at kumaway-kaway sa pagpuri kay Kristo lang. Kay Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Pag siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa, kaya't ako'y masaya, kaya't ako ay masaya. Pagkat ako ay binago niya, kay Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw at kumaway-kaway, kumaway-kaway at sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw at kumaway-kaway sa pagpuri sa ating Diyos. Sumayaw-sayaw at kumaway-kaway, kumaway-kaway at sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw at kumaway-kaway sa pagpuri. Magpag ang ating katawan. Ilang mo ang katawan mo, ipadyak ang mga paa mo, ikemot-kemot ang mayawang mo, ipadyak ang mga paa. Igalaw mo ang katawan mo, ipadyak ang mga paa mo, ikemot-kemot ang mayawang mo. Ikemot-kemot ang bewang, ikemot-kemot ang bewang mo. Ikemot ang bewang, ikemot-kemot ang bewang mo. Amen. Napakasarap talaga magpuri sa ating Panginoon. Kahit saan man tayo naroroon, gagabayan niya tayo. Amen. Basta lagi lang tayo mananalangin sa ating Panginoon dahil ang ating Panginoon ang ating kaligtasan. Amen. Kaya tayo dudulog sa Kanya ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Oh, hallelujah. Father God, Jesus. Let's raise our hands to the Lord. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magaling ka, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba kami, Panginoon, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magaling ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Kanaluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghay ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Idulog natin ang ating mga puso. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, Nagpapakumbaba kami, Panginoon. nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapat
dasal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka, maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa uling pagkakataon sa natin sa ating Panginoon, maghari ka, maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Maghari ka. Salamat, Panginoon. Patuloy ka, O Diyos, maghari sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan mong luubin ng bawat puso namin ay ikaw ang siyang maghari. Ikaw ang siyang maisa sa buhay namin, Panginoon, sa aming buhay. Habang kami narito sa mundong ito, humihinga, Panginoon, ay makita nawa ang iyong kanilingan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy mong pagbigay sa amin ng pribilehiyo na ikaw ay patuloy kasumpungan at tagpuin saan man kami dadalhin ng aming mga paa. Ito po ang aming patuloy na pasasalamat at samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, palakpak tayo sa Panginoon na may kasamang galak. Yan. At sigaw! Sa galak! Yes. Ayan, may galak nga bang mga puso? Ayan. Nitian po ang katabi at sabihin, sister. Ayan. Brother. Ayan. I love you with the love of the Lord.
Ayan, glory to God. Ayan, palakpakan natin ang Panginoong Yahweh El Shaddai sa bawat isa sa atin. Ayan, walang pumapalakpak. Ayan, o, ayan yung dinig hanggang langit. Ayan, habang tayo pumapalakpak, pumapadyak, habang pumapadyak, tayo po ay unti-unting uupo. Amen. At sabihin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, sa muling Lunes. Ayan, maaliwalas at mapayapang Lunes. Ayan, salamat, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, glory to God. At muli, my dear sisters in Christ, ito po muli ang pagkakataon natin na maghayag ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pagkat hindi tumitigil ang Panginoon sa pagpaparana sa atin ng kabutihan. Sa pamamagitan nito, we're returning back the cup, no, of all the blessings that we receive in our lives. Amen? Ayan. So, sino pong pinagpalatas ng mga kamay? Ayan. Pumapalakpak. Ayan, siguro. Yung naka-red ang ating tatawagin dito. Ayan. Hindi ako magtawag ng pangalan. Pero yung sofa, naka-red. Baka yung sofa ang tatayo. Amen. At tayo po, anayahan ng ating kapatid, Sister Helen Baniken. Ayan. Sister Tess Baniken pala. Ayan. Susundan ni Sister Helen Baniken. Ayan. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat. Nakarating na naman ako dito sa place of worship natin. Malaking pagpapasalamat dahil maraming biyaya na isi-share at na shower naman sa atin. So, itong mga nakaraang linggo, wala namang naging problema. Ngayon lang, nung isang araw, kamakalawa, habang naka-duty yung anak ko sa hospital, nahilo siya. At yun pala, ang dahilan ay yung profuse bleeding niya dahil 2 weeks, more than 2 weeks na siyang nire-regla, hindi humihinto. So, nung kahapon sabi ko, bababa ako para bantayan kita. Sabi niya, wag na mama, kaya ko naman. So, ngayon, talagang hindi ako makatulog kagabi, kaya mamaya pupuntahan ko siya sana. Gumaling na siya at mapauwi na sa bahay para magpahinga. Siguro na overwork lang yung kaya ganun. Siyempre, di ba sa hospital is toxic naman kung minsan. So, naintindihan ko rin yun. So, nung sabi niyang hindi muna ako bababa kahapon, sige, okay kako. Pero ngayon, bababa ako. Sana samahan ako ni Lord, safe yung pagbaba ko. At yung gumaling na siya. Gumaling na siya. Galing na siya. Siguro parang medyo depressed ako ngayon, pero okay lang. Nandiyan naman kayo na mag-provide ng kaligayahan. Diba? Dahil sa ating, si Lord, na mag-provide para sa ating lahat, syempre. At hindi niya tayo pababayaan. Amen. Amen. Salamat po sa lahat. Amen. Ayan, glory to God, glory to Christ Jesus. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Thank you, Sister Helen. Sister Tess. Bakit pa puro Sister Helen? Amen. Glory to God. Talagang kung ang kagalakan pag nasa piling ka ng Panginoon ay tuloy-tuloy po yan. Kagalakan wala sa mundong ito, Sister Tess. At patuloy lamang sa papakikinig natin sa salita ng Panginoon. Yun po ang number 1 na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, amen, kagalakan, kalakasan, lalong-lalo na ang kaligtasan pag patuloy tayong nakikinig at babat sa salita ng Diyos. At walang imposible, no, ang healing ay naroon sa iyong anak. Diba? Doon na nga lang sa dinurugong babae, na mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng ating Panginoon ay naroon po ang kagalingan kaagad-agad. Instant kagalingan po ang natanggap ng kapatid natin dito. Nananampalataya sa Panginoon. Amen? Ayan. So, samahan ka na, Sister Tess, mamaya, na ni Yahweh Shaddai sa iyong pagbiyahe, pababa sa iyong anak. Amen? Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Ayan. Meron pa, diba? Susunod si Sister Tess. Sister Helen naman ngayon. Kanina pinagpalit ko sila, pareho kasi silang naked. Ayan. So, siguro relatives ito by blood itong dalawa. Ayan. O, magkakambal. Kaya nga eh. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Ayan. Ayan.
Sister Lina. Hindi na, malas ang boses ko. Amen. Gusto ko lang mapasalamat kay Lord sa lahat-lahat ng blessings na dumadating sa mga anak ko na magkabilaan. Oh. Magkabilaan. Yeah. Saka yung nandito na naiwan, isang anak ko, magandang trabaho nila. Thank you, Lord. Saka yung mga apo ko. Pero yung apo ko ngayon, nag-resign, mechanical engineer sa Alabang. Nag-resign siya kasi parang napapagod na kasi lahat ng trabaho inaasa sa kanya. Pero wala naman nakadagdag eh, kailangan may dagdag. Hindi ko lang alam. Kaya nagsawa, nag-resign. So, itong Friday, kukunin na lahat ng gamit na dadalhin dito. Hindi ko lang alam kung saan na naman siya mag-a-apply. Pero hopefully, mayroon mas magandang darating. Bigay ni Lord, yan ang in-expect ko. So ako naman, magandang kalusugan, walang rayuma, walang ano. Rayuma sa bulsa lang. Walang maintenance. Walang maintenance. Amen. Thank you, Lord. Yeah, thank you, Lord, sa lahat-lahat. Amen. Ayan. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Ayan. Ito Nanay Helen. Paniked. Ayan. Tunay nga no, na pag may nagsarang pinto, mayroong magbubukas na magandang opportunity para sa kanyang anak. Ayan. Ayan. Ito walang imposible sa Panginoon. Amen. Jeremiah 32:27. Ako ang Diyos na may likha sa lahat ng sangkatauhan. No? Walang mahirap para sa akin at walang imposible para sa akin. Amen. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Ayan. So, meron pa po ba? Ayan. Habol. Wala na. So, ayan. Bago tayo dumako sa ating healing message, no? Ipaalala ko lamang po ay mapalapit na po ang ating CLSS. Sa, mag-yaya po tayo ng mamahal natin sa buhay, lalo pa yung hindi pa nakapag-CLSS. No? Inanyahan po namin yung mga nanonood to join us at St. Joseph Husband of Mary Church sa may Buyagan po ito sa month of July. July 11 po ito. Ayan, mag-start ng 9 until 5 p.m. po tayo doon. So, Sabi ni Sister Mila, July 12. 11 na po siya, para itaon natin ng Thursday. Kasi yan po yung schedule ng La Trinidad gawain. So, doon po natin itataon. So, sama po natin, lalo na yung ating mga... Time. 9 to 5, probably yan, kasi the whole day tayo. At sama po natin ang mga youth, lalo na mga bagong youth ngayon, kasi nga, bakasyon naman, no? May time sila na maka-join sa ating Catholic Life in the Spirit Seminar. Ayan. So, sama-sama tayo sa araw na iyon. Tatakan nyo na po sa kalendaryo yan. Amen. Salamat kay Yahweh El Shaddai. Tayo na po ay tumayo na at hayaan muli, my dear brothers and sisters in Christ. Buksan ang puso, handa ang ating isipan, makinig ng pangungusap ng Panginoon. At hayaan maisabuhay natin ito patuloy sa ating buhay. At walang ibang gagamitin ng ating Diyos na si Yahweh El Shaddai na maghayag ng kanyang mabuting balita, ang ating kapatid, ang ating local diocesan preacher, Brother G.R. Ignacio. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age,
power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Ekamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Give you praise. We give you all the glory. We welcome your holy presence in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the plenty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Ekamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Ekamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa araw na ito na yung pinagkaloob sa amin. Salamat na patuloy mo kaming pinalalakas, pinatatatag. Salamat na patuloy mo kaming pinatatawad sa aming mga pagkakasala. Salamat patuloy mo kaming binibigyan ng magandang araw. At salamat dahil patuloy mo kaming sinasamahan sa bawat araw. Sa oras na ito, aming dalangin, patuloy mo, O Diyos, na tulungan ang aming mga isipan na maunawaan ang iyong mga salita. Nang sa gayon, tumimo ito sa aming mga puso, maisabuhay namin, at magkaroon kami ng payapa at panatag na buhay. At amin din pong panalangin, Lord, na patuloy mo pong samahan ng bawat isa sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, ano man ang mga bagay na aming hihilingin sa iyo, O Diyos, ayon sa iyong kalooban, ito'y magkaroon ng katuparan sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Okay, inhale. Exhale. And smile. Minsan pa po, inhale. Exhale and smile. Taas po muna lahat mga kamay. Sabihin natin, Lord, i-bless mo po mga kamay na ito. I-bless niyo po yung mga kamay. Sinong mahawakan, gagaling, Lalakas. pagpapalain mo Pagpapalain sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Na muna lahat sa kanan at pakimasahe po ang likuran na inyong nasa harapan. Na-miss nila yung masahe. Love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of
Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Bawi naman po sa kabila. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata na mahal kita sa Panginoon. Walang Okay. So, salamat sa Diyos at pagnilayan po natin yung ating ebanghelyo sa darating na linggo, the 12th Sunday of Ordinary Time. Mark chapter 4, verse 35 to 41. Ito po yung ating gospel this coming Sunday. Mark 4, 35 to 41. Okay po. Ayan. Sige. Basahin po natin. Nung araw na yon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao, at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat, halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka, at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro! Anila. Di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo! Sumagot si Jesus at iniutos sa hangin, tigil! At sinabi sa dagat, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas. At nasabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Praise the Lord. Sige, pwede na po muna tayong maupo. At nilay tayo saglit. Amen. Okay. Ayun. Nakita ko ulit si Maye at saka si Anan. Hello. Ayun. Okay, salamat sa Diyos. No? So, ang pinakamabigat na statement ng gospel natin ngayon na ito. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Yan. Pakiharap ang katabi. Kapatid, bakit ka natatakot? Ba't ka natatakot? Wala ka bang pananalig? Wala ka bang pananalig? Yan. Faith over fear. Okay po. Faith over fear. Let's focus first on fear. Sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot kasi napakauso, bigla na lang. Siguro after ng pandemic or pre-pandemic, biglang naging popular yung salitang ito, depression. Hello, nandiyan pa po kayo. Sino na dito nakaranas ma-depress? Ako, nakaranas ako. Depression. Lahat naman tayo nakakaranas pag Lahat tayo nakaranas yan. Depression. Kasi dati ang madalas lang nating naririnig ay anxiety. Diba? Amen. Oo nga eh. Nalala ko si Brother Tony dyan, ano daw yung anxiety. Yung anxiety daw, yung si Inday, nagpunta sa party. Habang wala yung amo niya, pag uwi galing sa party, ay, te, ang ganda doon sa party, anxiety. Madalas yun.
ang madalas nating naririnig dati ay worries, anxiety. Ngayon, parang naging masyadong uso na ang salitang depress ako. Depress ako, nade-depress ako. At ano ang pinakamalaking effect ng salitang depression sa tao? It's the lack of peace. Kawalan ng kapayapaan sa isip, kawalan ng kapayapaan sa kalooban. Puno ng takot. Hello, andyan pa po kayo. Okay? So, ano bang pagkakaiba ng depression sa anxiety? Parehas ba ito? Actually, hindi. Depression is fear of what happened in the past. Yung nangyari noong nakaraan. May nangyaring hindi maganda. Kumbaga na-trauma ka. Depression is much deeper, no? Kaya natatakot ka kasi may nangyaring hindi maganda at ang laki ng naging epekto sa iyo emotionally, or pwedeng ang laki ng naging epekto sa iyo financially, or ang laki ng naging epekto nun sa iyo physically. Hello, hindi pa po kayo. Masyadong masakit. Okay? Kaya ang daming na-depress nga to nung pandemic. At salamat sa Panginoon kasi wala nang pandemic, buhay pa tayo. Amen. Maraming mga taong hindi dapat mamatay nung pandemic kasi di naman na-COVID. Ang na-COVID yung negosyo. Ang na-COVID yung mahal sa buhay. Ang na-COVID yung mga pinapahalagahan. Kaya kumanta na lang ng and now, there is me. And so I face my final buti kong curtain. Kung belt. Abang nakatingin sa nakasabit. Isasabit ang sarili. Anxiety naman is fear of the future. Kung yung isa fear of the past kasi masyadong masakit sa'yo. Anxiety naman is fear of the future. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Andiyan pa po kayo. At isa sa mga definition ng fear ay tawag dito, the fear of the unknown. Ibig sabihin, natatakot ka kasi hindi mo nga alam kung anong pwedeng mangyari. Say for example, taong may sakit, hindi mo alam kung mabubuhay pa o mamamatay na. Hello, andiyan po kayo. O hindi naman kaya ay negosyo. Say for example, medyo up and down. Hindi mo alam kung pataas pa, makakalipad ka pa o sasadsad ka na, lalagapak ka na sa lupa. Hello, andiyan po kayo. O relationship, hindi mo alam kung maaayos pa o tuluyan ng masisira or mawawasak. O hindi naman kaya ay kalusugan, no? Hindi mo alam kung gagaling ka ba talaga o peperahan ka lang. Nalala ko si Brother Lito Rosanto noon. Sabi, Doc, anong gagawin ko sa sitwasyon ko? Oo, perahan ka na. Oo, perahan ka na. Kung igagaling ba ako o lalo lang akong malulugmok sa pagkakautang dahil sa sakit na ito. And that is anxiety. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari kaya natatakot ka. At lahat tayo ay may pinanggagalingang takot. Either ito man ay takot ng nakaraan, depression, or takot sa hinaharap, anxiety. Pero whatever it is, we have our own fears. Yung gospel po natin ngayon, sila din ay natakot. Hello, andyan pa po kayo? No? Sila din ay natakot. Ha? Natakot sila, nalulubog na ang bangka. Diba? Tapos nagkataon, tulog si Jesus. Kaya siguro nauso yung kantang, natutulog ba ang Diyos? Hello, andyan pa po kayo? Natakot sila na baka lulubog ang bangka. So, anong ibig sabihin pag lumubog ang bangka? Malulunod sila. Patay ang lahat. So, natakot sila. So, hindi siya depression nga lang, anxiety. Natatakot sila sa pwedeng mangyari. Lulubog sila. Anong susunod na mangyayari? Alam, andyan pa po kayo. Pero ang sagot sa kanila ng Panginoon, ulitin ko lang, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? So, ilan sa mga nagtuturo sa ating pong pagninilay ay isa daw sa kabaliktaran ng takot ay pananampalataya.
Fear, ang opposite niya ay faith. Okay? Ang faith, ang opposite niya ay fear. Kasi yung dalawang yan ang magkalaban. Hello, diyan mo po kayo. Kapag nilamon ka ng fear, mauubusan ka ng peace. Hello, diyan po kayo. Araw, gabi, oo, tulog yung katawan mo, pero yung isip mo gising. Hindi ka talaga mapanatag. Hello, diyan po kayo. But if you have faith, hello, diyan po kayo. If you have faith, kaya mong matulog ng mahimbing. Diba? Peace of mind. At actually, isa yan sa panahon natin ngayon, sa society natin ngayon, isa yan sa mga pinaka-desire ng tao na nabubuhay ngayon. Ano yun? Peace of mind. Pakiharap ang iyong katay sa kapatid. May peace of mind ka pa ba? Mind ka pa ba? Malalaman mo, yung mga taong may peace of mind, sagana sa tulog. Sana all. Usually, mga taong walang peace of mind, yung gustong matulog ng katawan, pero ayaw ng isipan at kalooban. Hello. Andiyan pa po kayo. Yung, oo, nagsasaya ka, sabihin natin kumakain ka sa masarap na kainan, namamasyal ka sa magandang pasyalan, pero deep within you, there's a struggle. Parang hindi masatisfy. At ito yung paalala sa atin ng Panginoon. Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? So the answer for us in order to have peace is faith. Sabihin niyo po, faith. Kasi the moment we have that fear, hindi natin alam kung ano yung pwedeng gawin nito sa atin. It paralyzes us. Napaparalyze tayo sa fear. Hello, hindi pa po kayo. No, naalala ko tuloy yung kwento, katulad nun, lulubog nga daw sila. No, yung kwento na meron daw isang Kristiyano, Katoliko na sumakay sa barko. Then suddenly, siguro na Titanic, kahit gaano kalaki yung barko, biglang may nangyari at lulubog yung barko. No? Tapos sabi daw nung Katoliko doon, nilabas na yung rosaryo at nananalangin na, baka nagsasalmo na rin. At kung sino-sino ng santo ang tinawag. No, Santa Maria, San Jose, San Lorenzo Ruiz, San Luis. Alam niyo po kayo. Oh, tapos nagalit yung Buddhist na inchik. Sabi niya, ay, ano ka ba? No? Tulubog na barko, tawag ka pa, pasahero. No? Ay, naku. Ako, may solusyon dyan, pusa, tawag, siya magtawag. Ganun. Pero ganun talaga eh, no? Kapag meron ka ng takot, ilulubog ka nito. Hindi ka lang ipaparalyze, ilulubog ka. Naalala niya si Peter nung natakot, mangingisda siya eh. Sino mangingisda hindi marunong lumangoy? Pero nung lumubog siya sa tubig, na-paralyze. Kahit marunong lumangoy, lulubog na takot, Lord, save me. Ganun ang nagagawa ng takot. So para i-deal natin ngayon ito, pakiharap ang iyong matay sa kapatid. Manalig ka sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. At ang epekto nito, sabi ko nga, ang epekto pag nagkaroon ka ng pananalig sa Diyos, mapapanatag ka. Amen. Amen. So let us take some realities or some truths doon sa sitwasyon nung nung mga disciples habang kasama si Jesus. Isa sa mga truths na pwede nating makita doon, number 1, hindi ibig sabihin kasama mo ang Diyos, wala nang unos. Hello. Pakiharap ang katasyo kapatid. Hindi ibig sabihin nakasama mo si Lord. Wala ka ng problema. Pansin nyo, kasama naman nila si Lord eh. Kasama nila si Jesus, tapos dumating ang unos. Ito pa yung masakit, dumating yung unos, tapos yung inaasahan mong tutulong sa'yo, natutulog. Hello. Amen. Tulog si Jesus eh. Biro mo lulubog na sila, sabi na pinapasok na ng tubig. Ewan ko kung nababasa si Jesus dito ah. So kapag ikaw, pag nababasa ka ng tubig, di ba, nagigising? Kaya nga may mga pasaway, minsan yung sa social media, yung tulog na tulog, bubuhusan ng tubig, biglang gising. No? Pero hindi nagising si Jesus, ginising siya nung siya'y ginising ng mga disciples. Okay, so isa sa mga realidad, tatandaan natin to kasi minsan sinisisi ng iba na kulang ng pananalig ang Diyos. Lord, lagi naman ako nagsisimba. Lagi naman akong nananalangin. Nagsisikap naman akong maging mabuting tao. Bakit nangyari sa akin ito?
So, one reality that we can draw out from the gospel is, hindi ibig sabihin kasama mo ang Diyos, wala ng unos. Amen. At kaakibat ng unos na yon ay pakiramdam mo para kang tinulugan ni Lord kasi wala siyang sagot. Hello? Amen. It's either, sabi ko nga, depression man yan, or anxiety man yan. Yes, you are praying. Yes, you are asking. Pero walang sagot si Lord. Mas nakakatakot yun. Hello? Andiyan pa po kayo? Yung tipong, sabi ko nga, kung yung kalusugan mo, hindi mo alam kung gagaling ka pa ba o hindi na. Mahal mo sa buhay, mabubuhay pa ba o madededo na. Negosyo mo, hindi mo alam kung makakaahon ka pa ba o magkakabaon-baon ka na sa utang. Yung relasyon natin sa ibang tao, hindi mo alam kung makikipag-usap ka ba, kung maaayos ba o lalala lang yung sitwasyon. Ilan niyo po kayo? Nananalangin tayo kay Lord pero minsan parang hindi sumasagot ang Lord. And that is a reality of life. Amen. Although we desire na sana walang problema, gusto natin sana lahat smooth, gusto natin lahat sana maging maayos, pero katotohanan ito pinapakita sa atin na hindi ibig sabihin na kasama mo lagi ang Diyos, lahat magiging maayos. Tandaan natin, ang hangin, ang unos dito sa gospel natin is a natural occurrence. Hello? Sabi niyo po, natural occurrence. Normal na dumadating ang bagyo. Amen. Nandiyan pa po kayo. Normal na dumadating ang bagyo. Buti wala pang bagyo ngayon dito sa Baguio, no? Pero meron na yatang dumating yung letter A. Wala pa si letter B, ano? Hindi pa dumadating. Pero, si Aghon. Yun nga, letter B, wala pa. Pero, hindi ibig sabihin na letter A at nanalangin ka, Lord, sana wala nang dumating, wala nang darating. Meron, may letter B, may letter C, may letter D, may letter E. Sunod-sunod yan. Umabot pa nga tayo. Ang letter na lang na hindi nagamit, Z. Di ba? Ang muling nagamit na letter, Y. Tignan nyo kung anong ginawa ni Yolanda. So, every time na may dumadating na bagyo, nagkakaroon talaga ng casualty. Every time na may dumadating na bagyo, meron talagang kinukuhang property. Every time na may dumadating na bagyo, meron at merong masisira. Pero hindi ibig sabihin nun na kinalimutan na tayo ng Diyos. Lindol. Diba? Nung nakaraan, sunod-sunod din ang lindol. Ewan ko lang anong nangyari dito sa Baguio. Siguro inisip nila, Lord, panalangin ko na lang, wala nang darating na lindol. Kasi naalala ko yung yung national building, yung local building code ng Baguio dati after ng 1990-91 earthquake. 90. Na ang building dapat nasa 3 to 5 floors lang. Di ba? Pero ngayon 14 floors, 15 floors. Parang wala nang darating na lindol. But it is a natural occurrence, darating kahit ayaw natin. Amen? Okay? So, yun yung unang reality, ha? Okay. Ikalawang reality na makikita natin doon sa gospel natin dito ay ito. Nung nagising si Jesus, sinabi niya sa hangin, tumahimik ka. Sinabi niya doon sa unos, tumigil ka. Ano nangyari? Tumigil. Ha? Tumigil. Tumahimik. Sa madaling salita, ito yon. Kahit totoo na dumadating ang bagyo at unos ng buhay, natatapos din. Kaya nga pang katansyo kapatid, yung bagyo mo ngayon, may katapusan din. Gets niyo po? Kaya lang minsan hindi natatapos, hindi sa dahil, hindi sa dahil nagtapos na talaga ng realidad. Kaya lang hindi natatapos, kasi mas pinipili nating matakot kaysa magtiwala. Ilawan niyo po kayo. So for example,
pain. Sino dito laging gustong masaktan? Wala. Pero may mga pangyayari sa nakaraan na hindi natin hanggang ngayon makalimutan. At tuwing ating nararamdaman yon at naiisip yon, tayo ay patuloy na nasasaktan. There are some experiences na nangyari 2, 3, 4, 5 years ago. Pero because of yung tawag nga natin na depress, parang ibinabalik ka dun sa kadiliman nun. Kaya hindi natatapos. Matagal nang tapos, pero sa isip natin, sa puso natin, hindi pa tapos. Hello? Amen. So, ang paalala, inuulit ko, sagot ng Panginoon ay magtiwala ka. Pakiharap ang iyong katayo sa kapatid. Magtiwala ka kay Lord. Have faith in God. At alam niyo po ba, pagdating sa pagtitiwala, ang hindi pagtitiwala sa Diyos ay isang kasalanan. Kasalanan po ang hindi pagtitiwala sa Diyos. Correct. Bakit? Paano, Brad, na bakit kailangan ko magtiwala sa Diyos? Bakit kailangan mas piliin ko yung faith over fear? Because choosing fear over faith is a sin. Kasalanan yun. Bakit? Ang description natin ng Diyos ay tatlo. Attributes given from the Bible itself. Ano yun? That God is omnipotent. Siya ay makapangyarihan sa lahat. He is omnipresent. And lagi siyang nariyan. And He is omniscient. All-knowing. Ang ibig sabihin, alam niyang lahat ng bagay. Whenever we cannot trust God, kung hindi natin kayang magtiwala sa Diyos, bina-violate natin yung tatlong attribute ni God. Ano yun? Kapag hindi mo kayang magtiwala sa Diyos, doon tayo sa omniscient. Parang sinasabi mo, na Diyos ang may kapangyarihan sa lahat, parang sinasabi mo sa Diyos, wala siyang magagawa sa sitwasyon mo. Kasi kung ikaw hindi mo nga kaya, Diyos pa kaya. Wow! Parang walang magagawa ang Diyos sa sitwasyon mo. Ikalawa, naulit ko, omnipresent. Parang kapag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, parang sinasabi mo sa Diyos na hindi mo siya kasama. Na iniwan ka na niya. Pero ang totoo, nandyan lang naman siya. Hello, andyan pa po kayo. God is faithful, kahit hindi tayo faithful. Yun nga maganda sa Kanya eh. God is faithful, although we are not faithful. Bakit? Kasi naging faithful siya, kasi attribute niya yun. Tapat siya. So kahit iwanan mo ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Tao lang ang nang-iiwan. Amen. Okay po? So, ibig sabihin, pag hindi natin kayang magtiwala sa Diyos, parang sinasabi natin na hindi natin siya kasama. Sa madaling salita, hindi naiintindihan ng Diyos ang sitwasyon mo. Kasi hindi niya nakikita yung aktual mong kalalagayan. So, yun. Parang iniinsulto natin ang Diyos na hindi niya naiintindihan. Ikatlo, He's all-knowing. Kapag hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, parang sinasabi natin sa Diyos, wala siyang alam. Hello? Andiyan pa po kayo? Siya nga may gawa ng langit at lupa eh. Kaya nga yung sinabi niya kay Job, nasaan ka nung nilikha kong langit at lupa? Nandun ka ba? Nasasabihin mo sa akin na wala akong alam? Hello? Andiyan po kayo? No? Na hindi kayang solusyonan ng Diyos ang ating mga problema. So yun, paalala sa atin ng Panginoon. If ever na tayo man ay napupuno ng takot, either takot man sa nakaraan or takot sa hinaharap, magtiwala tayo sa Diyos. Amen. But the question is still this. Bakit naman kasi pinapayagan talaga ni Lord na mangyari yun? Hello? Hindi ba kasi pwedeng, Lord, alam ko naman makapangyarihan ka, oo. Alam mo naman na masasaktan ako pag nangyari. Alam mo naman na mahihirapan ako pag nangyari yan. Alam mo naman na pwede akong masiraan ng bait. No? Pag nangyari yung kinatatakutan ko. Pero bakit mo pinapayagan kasi? Hello? Hindi mo po kayo. The answer there is, may gusto kasing ipakita ang Diyos sa atin. At anong gustong ipakita ng Diyos sa atin? Kung gaano tayo kaliit at kung gaano siya kalaki. Tama. Kasi minsan, ito'y kahinaan natin bilang tao. Inuulit ko, kahinaan natin bilang tao, nagmula pa ito kay Adan at Eva.
Ang Diyos nga, na Diyos, ay naghangad maging tao. Nagpakababa para sa atin. Pero ang tao, naghangad maging Diyos. Hello? Sa madaling salita, isa sa kahinaan ng tao is kayabangan. We tend to become self-sufficient and self-reliant that without God, we can do anything and we can do all things. We are invincible pag mapera tayo, pag marami tayong connection, pag marami tayong kaibigan, pag marami tayong ari-arian, we feel somehow we are invincible. Pag malakas ang ating katawan, pero ito na, pag may aray na ang katawan, pag iniwan na ng kaibigan, pag naubos na ang laman ng bangko, pag naubos na rin ang salop, sabi nga ni Cedric, no? Ewan ko lang kung salop ng munggo o salop ng bigas. No? Kapag nawala na, doon tayo mapapasabing Diyos ko. And we realize, hindi pala tayo ang Diyos, siya pala ang Diyos. Na-realize din nila yon na pwede silang mamatay, pwede silang mawala. So minsan, pinahihintulutan ito ng Diyos na mangyari sa atin para ipailalang hindi tayo Diyos. Siya ang Diyos. Pakiharap ang iyong kapatid sa kapatid. Tao ka. Hindi ka Diyos. Although minsan nagpipiling Diyos. Amen. Although minsan nagpipiling, oy, anak ako ng Diyos. Wow. Ano? Pero hindi. God allows it to happen para makita kung gaano tayo kaliit at kung gaano siya kalaki. And another thing, kapag pinakita ng Diyos kung gaano tayo kaliit at kung gaano siya kalaki, the very reason why God allows these things to happen at minsan ino-overcome tayo ng fear is para lalo natin siyang makilala. Hello? Pakiharap ang katayo sa kapatid. Gaano mo kakilala ang Diyos? Gaano kakilala ang Diyos? Amen. Hello? Jealous God. God is a jealous God. Ng Diyos. Okay? So, ito po yun ang kagandahan. Dito, mapapansin natin sa bandang huli nung ating ebanghelyo, sino nga kaya ito? Ang tanong ng mga disciple, kasama na nila si Jesus ha, pero ang tanong nila, sino ba talaga ito? Sino ba siya at sinusunod siya ng hangin at ng dagat? Although, laging nilang kasama ang Diyos, hindi nila gaanong kilala ang Diyos. At yan yung dahilan kung bakit nababalot sila ng takot. So, ang solusyon para lalo tayong magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan ay ano? Hello? Makakita tayo ng himala ng Diyos sa buhay natin. Amen. Doon natin makikita, makapangyarihan pala ang Diyos. Alam pala ng Diyos ang ginagawa niya. All this time pala sinasamahan ako ng Diyos. Akala ko lang hindi na. Hello? Andiyan po kayo? Ano? Nagkakaintindihan po ba tayo? So yun po yung paalala sa atin ng Panginoon ha. The more we experience things na dumadating sa buhay natin na parang hindi natin kaya, the more nating nakikilala na makapangyarihan pala ang Diyos. Ito, lagi na lang tanong sa, ayun. Okay. Lagi na lang tanong sa gawain, sino gusto ng himala? Taas ang kamay. Sure po kayo? Sigurado po gusto niya ng himala. Kasi ang requirement para makaranas ka ng himala, kailangan may sitwasyon kang pagdadaanan na hindi mo kayang lampasan. Tama, mali? Hello? Magkakaintindihan po tayo. Kasi hindi mo kailangan ng himala kung yung pinagdadaanan mo ngayon, kayang-kaya mong solusyonan. Hello? Sige, pasok po. Gets po ba? Nandiyan pa po kayo. No? Sige po, welcome po, pasok po. Pasok po kayo. Na, magkakaintindihan po ba tayo? Amen. O ngayon, ang tanong, inuulit ko, sino gusto ng himala? Taas ang kamay. So, ibig sabihin ng question na ito, are you willing, Dahil si husband mo. are you willing to experience things
that are impossible for you to overcome. Amen. Juliet, Juliet. Sige po, ayan. Okay. Tanong ko ulit ha. Sige, sa mga naghahangad ng himala. Are you willing to experience situations that are impossible for you to overcome? Impossible? Papayag ka ba na dumaan sa sitwasyon na hindi mo kayang lampasan? Kasi kung kaya mong lampasan, hindi mo kailangan ng himala. Bakit ka mga kailangan ng himala? Kaya mo na yun eh. Hello, nandiyan mo po kayo. Kaya nagkakaroon ng himala, ang requirement ng himala ay kailangan dumang ka sa sitwasyon na wala kang magagawa. At sasabihin mo, Lord, sa iyo ko lahat pinagkakatiwala. Amen. And most of the time, ito po yun, through the experiences that we have, ito naman ang katotohanan eh. Although ayaw na nating may dumating na sakit, ayaw na nating may dumating na kahirapan, ayaw na nating may dumating na mga bagay na ayaw natin. Pero ito yung totoo, ilang beses na tayong nakaranas nito. At ilang beses na rin nating nalampasan ito. Amen. Hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa lakas na nanggagaling sa Diyos. Hindi dahil sa ating karunungan, kundi sa karunungan na nanggagaling sa Diyos. Hindi sa dahil magaling tayo, kundi ito ay dahil sa grasya ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, every time na nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, pinatutunayan sa atin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karunungan, at ang kanyang pagsama sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya naman, pag kilala mo ang Diyos mo, eto ang kagandahan. Yes, maaring dumating ang sakit, pero bakit ako matatakot sa sakit? Maaring dumating ang mga pagsubok sa buhay ko, hindi ko alam kung ano yung magiging resulta ng negosyo ko, kung pataas ba o pababa. Pero bakit ako matatakot? Kasama ko ang Diyos. Amen. Yes, pwedeng magkaroon ng gulo sa loob ng tahanan at minsan hindi natin alam kung maaayos pa ito o hindi. Sapagkat di naman natin mababago ibang tao, kaya lang natin baguhin sarili natin. Hello, hindi mo po kayo? Amen. Wala naman tayong kakayang hypnotismo yung tao, maging mabait ka. Wala namang ganon, no? So, dumating man yung sitwasyon na hindi mo alam kung ano pwedeng mangyari, pero sasagot mo sa sarili mo, bakit ako matatakot? Kasama ko ang Diyos. Amen. So, the answer actually of having peace, yung pagkakaroon ng peace, kung dinedesire natin ito, kasi yan nga, isa sa number 1 na nawawala sa tao ngayon is peace of mind. The answer there is knowing your God. Amen. Kilala mo ang Diyos mo. Amen. Amen. Pakiharap ang iyong katayo sa kapatid. Kapatid. Gaano mo kakilala si Lord? Si Lord. Malalaman natin yan. The more peace that you have in the midst of your troubles in life, mas malalim ang pagkakakilala mo sa Panginoon. Pero kung kahit konting problema lang ang ating bibig, parang sinesermonan si Lord, Lord, ano ba? Sagot ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Hello? Nandiyan pa po kayo. In the end, what is the purpose of faith? Ulit ko po ito ha, para maging maliwanag sa atin. The very purpose of faith ay hindi naman talaga para makuha natin yung gusto natin sa Diyos. Tandaan nyo, siya ang Diyos, tayo ang tao. Hindi tayo ang Diyos. So, hindi natin servant si God. No? The very purpose of faith ay hindi upang makuha ang gusto natin sa Diyos, kundi upang makuha ng Diyos ang gusto niya sa atin. Amen. Gets? Amen. At anong hinihingi ng Diyos sa atin? Ang ating pagmamahal na naipakikita sa pagsunod sa Kanya. At paano natin naipakita ang ating pagsunod? Sa ating pagsasabuhay ng pag-ibig niya. Amen. Kasi itong totoo, without faith, hindi mo kayang sumunod sa Panginoon. Hello? Diyan mo po kayo. God will give us the grace that we need in order for us to be faithful to Him. So, binigay ni Lord ang faith
Tandaan nyo, theological virtue yan. Ibig sabihin, galing sa Diyos yan. Hindi galing sa atin. Binigay ng Diyos ang faith para maging faithful tayo kay Lord. Hindi niya binigay ang faith para maging faithful si Lord sa atin. Kasi faithful naman talaga siya in the first place. So it doesn't mean na lahat ng gusto natin, ibibigay niya. Ang nais ng Panginoon, ang gusto niya ay gagawin natin para sa Kanya. Gets niyo po? Ito po yun, purpose ng faith. Ang daming obstacles. Gusto mong sumunod sa Panginoon, ang daming problema. Titingin ka sa kanan, problema. Titingin ka sa kaliwa, problema. Titingin ka sa taas, problema. Titingin ka sa baba, problema. Kahit saan ka tumingin, puro problema. Pero sasabi mo, Lord, kahit maraming problema yan, dediretso ako. Amen. That's it po. Kasi may tiwala ako sa iyo at naniniwala ako sa iyo na sasamahan mo ako. Amen. Maliwanag po ba? Amen. In the end, faith is actually a love of God. Okay? Sabi niyo po, faith is actually a love of God. And the love for God. Kasi tatlong level ng faith. Una, intellectual assent. Ibig sabihin, naniniwala ka na Diyos siya. Pati din naman demonyo, naniniwala ang Diyos siya. Okay? Faith is trust. May mga tao kasing naniniwala pero hindi nagtitiwala. So, faith is also a trust. Higher. But, hindi pwedeng naniniwala at nagtitiwala ka. Pag sinabing faith, nagmamahal ka sa Diyos. And what's the definition of love? It is willing the good of the other. Gusto mo kung anong gusto niya. Amen. Kaya nga yung tao nagmamahalan, ewan ko, Father's Day kahapon, Happy Father's Day po, sir. Hindi ko alam kung tinanong ka ni Mrs. mo nang, anong gusto mo, Han? Yan ang gusto ko. Di ba? Pag nagmamahalan, kung anong gusto ng taong mahal mo, yun na rin ang gusto mo. You are willing to sacrifice for that person you love. So, ganun yung ibig sabihin ng faith, love. So, balik tayo sa usaping faith over fear. Sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Pero may isang bagay na dapat nating katakutan. Ano yun? The fear of God. Fear the Lord. Hello, diyan po kayo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nagiging matalino daw tayo kapag natatakot tayo sa Diyos. Pero ano nga bang ibig sabihin ng fear of God? Kung sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, magtiwala kayo. Pero sabi, bakit matakot kayo sa akin? Hindi ibig sabihin ng Diyos na matakot kayo sa akin kasi kapag may ginawang kasalanan, parurusahan kita agad. No. Matakot ka kasi kapag hindi ka sumunod sa akin, may impyerno ka. The actual essence of the fear of God is this. Tandaan natin ha, faith is the love of God. Ito yun. Natatakot ka sa Diyos kasi ayaw mo siyang mawala sa buhay mo. Natatakot kang mawala siya sa buhay mo. Although marami tayong kinatatakutan sa mundo, natatakot tayo baka mawala ang kalusugan, dumadating naman talaga yun. Natatakot tayo baka mawala ang kabuhayan, dumadating naman din talaga yun. Natatakot tayo baka umalis yung mga taong mahal natin. Pero ang pinakatakot dapat natin ay ang mawala ang Diyos sa atin. Hello, nandiyan pa po kayo? Okay, sa mga nagmamahalan, meron pa kaya nagmamahalan dito? Taas ang kamay, nagmamahalan. Yeah. Sa mga taong nagmamahal, what is your greatest fear? Ang mawala yung isa. Yes. Yung mawala yung taong minamahal mo. Yun yung ibig sabihin ng fear of God. Natatakot ka na baka mawala ang Diyos sa'yo dahil mas pinili mong magkasala kaysa maging banal. Tandaan nyo, hindi pwedeng magsama ang kasalanan at ang kabanalan. Mamimili ka. Mabuhay ka sa kasalanan o mabuhay ka sa kabanalan. Hindi pwedeng mix. Gets niyo po? So every time we choose to sin, sinisira natin yung grasya ng Diyos na nasa atin. Yung kabanalan na ipinagkakalob ng Diyos sa atin. Gets niyo po? Pero salamat na lang sapagkat napakasagana ng grasya ng Panginoon that every time we repent, we confess our sins, at nagsisikap tayo na ayusin ang ating sarili, na ibabalik ng Diyos ang grasya na yun. So, ibig sabihin, inuulit ko, ng fear, huwag tayo matakot daw sa kahit ano, pero ibig sabihin ng fear of God is matakot ka na yung Diyos na pinakamamahal mo, pinanggalingan ng buhay mo, at dahilan ng buhay mo, siya yung mawala sa iyo. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen.
So doon tayo matakot. Why? Kasi kapag ang Diyos ang nawala sa atin, hindi ibig sabihin na iniwan tayo ni Lord, ha? Kundi tayo nang iwan kaya siya nawala. Naging unfaithful tayo. Pinili natin ang kasalanan over kabanalan niya. Kasi kapag iniwan natin ang Diyos, kung nangyari man ito, yung gospel natin ngayon na biglang dumating ang malakas na hangin, biglang dumating ang malakas na unos, tapos wala doon si Jesus, ano sa palagay nyo nangyari? Tuluyan silang lumubog. Tuluyan silang nalunod. Amen po ba? Kaya, ito maganda. Pakiharap ang iyong kapatid. Hanggat kasama mo ang Diyos, hindi ka lulubog. Hindi ka lulubog. Amen. Yung takot na lang natin ang maaaring maglubog sa atin. Pero hanggat naniniwala ka, nariyan ng Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa at makapangyarihan siya, hindi ka ilulubog ng sitwasyon mo sa buhay. Amen. Kundi gagamitin ng Diyos yung sitwasyon na yun para lalo mo siyang makilala. Amen. At lalo mong masabing, O Diyos, mahal na mahal kita. Amen. Inhale. Exhale. Yes. Sige, tayo po'y magsitayo at manalangin tayo saglit sa oras na ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na mahal mo kami. Mahal na mahal mo kami. At lahat naman ay yung ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Bagamat meron din talaga kaming mga katanungan minsan. Katanungan, bakit nangyayari yung ganito? Bakit nangyayari yung ganyan? Bakit mo pinahihintulutan yung ganito, yung ganyan? Ngunit sa Ebanghelyo, Panginoon namin pinagninilayan, tinuturuan mo kami na matutong magtiwala sa iyo. Sa halip na matakot sa mga nangyayari sa paligid namin. Help us, O God, through that faith that we receive from you. Help us, O Lord, to develop peace of mind naman para sa amin. Na sa pagtulog namin sa gabi, masarap ang tulog namin. Hindi kami sleep deprived dahil sa mga depressions or anxieties na dumadating sa amin. Hindi kami mahina sapagkat pinalalakas mo kami. Na hindi kami mapaparalyze ng sitwasyon kasi ikaw ang nagbibigay sa amin ng kakayahan to overcome any of these things that we are facing in our lives, O Lord. And help us to develop that kind of faith. The faith that leads us to love you more. Mahalin ka lalo sa buhay namin. So Lord, alam mo po ang sitwasyon ng bawat isa sa amin sa oras na ito. Tuloy namin dinudulog sa iyo, anuman ang aming kinatatakutan, anuman ang aming pinangangambahan, anuman, Panginoon, ang aming kabalisahan, mas pipiliin naming magtiwala sa iyo. We are putting our trust in you, Lord, for we believe and we know that you are omniscient God, omnipresent God, omnipotent God. Makapangyarihan kang Diyos. Alam mo ang ginagawa mo, Panginoon, at lagi kang nariyan kasama namin. Hindi mo kami iniiwan o pinababayaan. So we are casting all our cares to you, O Lord. Loobin mo nawa na yung mga sitwasyon na pinagdadaanan namin ay maging paraan upang magkaroon kami ng buhay na patotoo ng iyong kabutihan at katapatan sa buhay namin. And so, Lord, tinataas din namin sa iyo ang aming pong mga personal na panalangin. Sige, taas natin sa Panginoon kung meron man tayong prayer request o mga bagay na nais natin idulog sa Panginoon sa oras na ito. Lord, we are praying for your grace. Patuloy nawang dumaloy ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Ilangin namin, Panginoon, na patuloy niyo pong ipagkaloob ang aming mga kahilingan sa oras na ito. We are asking, Lord, for your miracle to happen para sa buhay ni Sister Donna Esther Baniket Doctolero sa kanyang sakit, Panginoon, na kinakaharap yung profuse bleeding niya, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo po siyang pagalingin at palakasin sa oras. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, kagalingan at deliverance din para kay Milita Kavia, Panginoon, o Kawa. At sa lahat, Panginoon, ng mga kasama namin, mahal namin sa buhay, kaibigan o kakilala na dumadaan ngayon
sa mga mabibigat na pagsubok ng buhay. Ito man ay karamdaman, ito man ay paghina ng kabuhayan, ito man ay kaguluhan sa loob ng tahanan, o ito man ay mga personal na takot lang na hindi namin madil sa aming mga sarili. Alam namin, Lord, sa pamamagitan ng amin pong pagtawag sa iyo, may gagawin kang himala sa buhay ng bawat isa sa amin. Amen. And so, Lord, nagpapasalamat kami sa oras na ito, whatever situations we may face in this life, katulad ng ginawa mo sa mga disciples, patitigilin mo ang hangin. Patitigilin mo ang unos. Amen. Ipapakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan Amen. bilang aming Diyos. Amen. Salamat, Panginoon. Pipiliin naming ipanatag ang aming mga kalooban. Amen. Pipiliin naming magtiwala sa iyo. At pipiliin naming maging masaya. Hindi sa dahil meron kaming mga problema, kundi dahil may gagawin kang solusyon sa aming mga problema. And Lord, give us the courage and wisdom to cooperate with your grace. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Salamat po tayo kay Yahweh El Shaddai. Give thanks With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. All our family will be strong. Say, I am rich. All of us will be rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. All of us will be strong. Let the poor say, I am rich. All of us will be rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Divine blessings, divine protection, divine power, divine mercy. Power, power, power. Brother Phil, sino po ang maganda kayo? Sige po. Sige. Mag-start na po kayo. Kahit shirt na ano. Good morning pa rin sa inyo. Kahit na hapon na, para hindi tayo pagod. Kaya good morning. Nagpapasalamat kami sa pagtawag ni Ate Winnie sa amin dito. Actually, matagal na rin kaming nagsisilbi sa Panginoon sa ilang communities bukod dun sa simbahan. Sa St. Vincent. Nasa evangelization program kami, yung PREX. Pero ang punto po ng pag-imbita rin sa amin ni Sister Winnie dito para ipakilala sa inyo ang isang pagbabago sa larangan ng medisina na kaiba sa mga dating nakakilala na alam natin. Pati nga mga doktor bihira pa rin nakakaalam nito. Kahit na ang kumpanya mahigit ng 25 years nag-ooperate na sa buong mundo.
First, ang ano to, mga nanay nakakaintindi nito. Kung kayo po ay nagpa-dede sa mga anak ninyo, yung first 2 days ng yung gatas, hindi lang po simple na gatas yun. Meron tinatawag doon na transfer factor. Transfer factor. Walo po yung sangkap nun eh. Isa doon yung transfer factor. Ngayon, yung transfer factor na yun, lahat ng mga napagdaanan ninyo na sakit, yung immunity code noon, yung resistance na nakuha nyo doon, pinapasan nyo kaagad sa inyong mga anak. Kaya nga kung narinig nyo yung sinasabi na mother's milk is best for babies. Dahil po doon. Ngayon kung narinig din nyo yung mga matatanda, kahit matanda na ako, yung mas matatanda pa sa akin, na sinasabi, para hindi kayo maging sakitin, yung kumuha kayo ng itlog, tapos pitakin nyo yun, tapos ihalo ninyo, tapos inumin ninyo yun. Sabi, kung hindi nyo kaya dahil malansa, ihalo nyo sa sarsaparilla, yung sarsi. Oh, root beer yun. Root beer. Doon ako nagtaka kasi nung nasa construction po ako, ganun nga ginawa namin. Napansin namin, hindi kami sakitin. Yun pala, may science behind doon. May transfer factor yung pula ng itlog. Binibiro mga tatanda, hindi nila alam na mayroon ganun, pero alam nila na maganda para sa kalusugan yung pula ng itlog. O yun. Mabuti na lang, nung panahon na uso yung tuberculosis, yung TB, may isang immunologist na nakapansin na bakit may mga tao na ang bilis makarecover dun sa TB. Yung iba hindi pa nga natatamaan, hindi nagmamanifest na TB. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng dugo, dugo dun sa mga yun, tapos na proseso. Tapos binibigay niya dun sa mga sa mga may TB na mga pasyente niya, na sa loob ng 2-3 araw, agad-agad nakaka-recover din sa sakit na TB. Pero hindi niya mapinpoint kasi noong 1949 wala pa yung mga makina, wala pang mga computers para malaman niya yung kung ano yun. So tinawag niya na transfer factor. Napapatent po yun hanggat sa noong 1998 may isang researcher na naghahanap ng alternative na gagawa siya ng libro niya, alternative na source ng paggagamot, dahil yung kanyang nanay, bagamat doktor, puro natural yung mga binibigay niyang mga prescription niya doon sa mga pasyente. At nagagamot naman yung mga pasyente. So, sa kakahanap, nakita niya yung patent ng transfer factor. Sinangla na yung bahay niya, tapos binilan niya yung patent na yun, tapos pinayo niya yung kumpanya. So, nung una, galing sa baka yung extract na yun. Tapos, pinasubukan nila doon sa mga kaibigan, kamag-anak, hanggang dumami yung nagsasabi na nawala yung aking sakit na hindi magamot-gamot. Ganun. So, pinagpatuloy nung kampanya, ang For Life Research, kung ano talaga yun. Yung pala, yung transfer factor nga, sa isang kapsula lang, trillion na immunity codes ang nilalaman nun para labanan ang mga sakit. For life. Oo. Kaya kami nung pandemic, hindi kami talaga natatakot eh. Kasi alam namin na yun ang makakatulong. Kasi, di ba pag may sakit tayo, pupunta tayo sa doktor.
Pero yung doktor hindi alam ang sakit mo, tatanungin ka, ano ba yung sakit mo? Ano bang nararamdaman mo? Ngayon, pag wala kang nasabi na sakit, o basta masama lang pakiramdam mo, magbibigay siya ng laboratory test. Una sa ihi, blood test, ganyan. Hanggat sa makita nila kung ano man yun. Saka siya magpre-prescribe. O halimbawa, ang matindi yung ubo mo, may phlemas, ano, di siyempre automatic bibigyan ka ng doktor ng antibiotic. Pero ang antibiotic sa loob ng 4 na oras, ay 4 na araw, at wala pang pagbabago, ibig sabihin hindi effective yun. So babalik ka ulit sa doktor. Ngayon, magpre-prescribe ulit siya ng panibagong antibiotic. Mas malakas. Pero anong mangyayari? Magbabayad ka ulit. Nung panahon noon, hindi ka basta follow-up, check-up, wala nang bayad eh. Nakakapagtaka ngayon, magbabayad. Tapos hindi lang maliit yung babayaran mo eh. Malaki-laki na ang ngayon, nakakatakot nang pumasok sa ospital ngayon eh. Dahil sa mahal. Ginawa kasing negosyo. Hindi sa paninira ito pero meron akong nabasa noon na about 20 years ago, na yung isang antibiotic na ang production cost, 3 piso, binebenta nila ng 21 pesos pataas. Anong ibig sabihin nun? Ang markup, 700 times. Ganon katindi. Mabuti na lang at may mga iba na humihiwalay dun sa kwan na puro drugs lang eh. Naganap sila ng ibang solusyon. At ito na nga, lumabas yung mga herbs, ganun. Pero itong transfer factor kasi, ang pinakamaganda rito, hindi siya kumukontra sa anumang gamot na binibigay ng doktor. Isa yun. Pinapalakas pa niya kung anong binibigay ng doktor, lalo nang pinapalakas yun. Pangalawa, papalakasin niya yung resistensya. Yun ang binigay sa atin ng Diyos na pangontra sa sakit. Ang resistensya. Walang anuman na binibigay ng doktor, gamot o herb o kahit na na makakatulong sa isang tao kung hindi akma yung binibigay ng doktor sa pasyente para malabanan yun. Kung minsan pa nga nagiging yung iba yung pinsan ko po namatay kasi nagka-UTI siya. Tapos, i-release na lang nung kinabukasan, nabigyan siya ng gamot na kontra sa kanya, namatay. Namatay. Hindi nila tinesting kung allergic siya doon. Oh. Samantalang UTI lang yun. Oh. Tapos, ang transfer factor, sa loob ng 2 oras, i-activate na yung immune system. Meron po tayong video nun na pwede niyong panoorin. Tapos, anong ibig sabihin nun? Prepared na kaagad. Nakahanda na kaagad para labanan nung immune system mo kung ano man yung infection. Ang una kasi na pinapalakas ng transfer factor, yung natural killer cells. Na within 48 hours, dumadami by 483% o kaya 273%. So, ang bilis ng kanyang kwan. Kaya kami, mula nung ako po kasi, mula nung maliit ako, talagang sakitin ako, severe asthma. Pag ako ang nagka-asthma nun, ganyan na yung sa gabi, hindi ako pwedeng mahiga. Kailangan, nakaluhod ako, nakaganon yung kamay ko para lang makahinga. Hindi para matulog. Nakaganon lang. Ganon. Tapos, pag ako, ang oxygen level ko 60, ang normal po 95. Anong binibigay ng doktor? Steroid. Anong gagawin nung steroid? Papakalmahin niya yung immune system ko para
Kasi ang kalaban ng isang asthmatic o kaya yung may autoimmune disease, yung immune system mo mismo. Kasi hindi kilala nung ng immune system mo yung kalaban niya. So kinakalaban niya yung sarili niya. Ngayon, sabi ko nga before the COVID to po sabi ko, Lord, ang dami mo namang ginagamo. Bakit ako? Sabi ko, hindi. Ano kaya kung kunin mo na lang ako? Sabi ko, kasi pagod na ako eh. Ang hirap kaya, yung hindi makahinga. Tapos magdamag ganon. Ngayon, kasama narinig natin nga kay brother kanina. Ang Diyos kasi kung ano naman yung problema mo, pag lumapit ka sa Kanya, babalik ta rin niya yun para maging testimony mo. Para yung iba maniniwala dahil sa yung testimony. So, na-introduce sa amin yun. Nung 2019. Ito pa, ang isang miracle sa amin May paaral po kami, 2 kolehiyo. Tapos bago nag-pandemic, ang pinagkikitaan namin, yung tubig namin na nakakatulong din sa may sakit. Yung kung narinig nyo, Dr. Pie Water. Ano po? Tapos, ang pangalawa, tumutugtog kami sa mga kasal, sa mga namatayan, yung mga wake, ganun. Sa mga dibo. Tapos, nag-MC si Mrs. sa mga corporate events. Pero nung nag-pandemic, nawala lahat yun kasi puro face-to-face yung mga yun eh. O diba? Pati nga pumunta sa simbahan nun, wala. Sinara pa nga ang simbahan eh. So, kung hindi na-introduce sa amin ito, paano yung pag-aral ng 2 bata? Una, kailangan ng 2 mabilis na internet. Dahil wala rin silang face-to-face. Pangalawa, kailangan 2 computer. Kailangan 2 iPad. Kailangan ng 2 cellphone. Yun pa lang umaabot na halos ng 200,000. Pero by the Lord's grace nga, dahil sa business na ito, sa na-introduce namin na ito, bukod sa nawala yung aking allergic rhinitis, tapos yung aking severe asthma, yun, naisishare namin sa mga kaibigan, mga kakilala. So, nagawan ng paraan na pag-aral namin yung mga bata. So, yun ang gusto namin i-share po sa inyo ngayon. Katulad yung i-share nyo na yung blood ba yun? Blood? Ano yun eh? Autoimmune disease yun eh. Ang magpapagaling sa kanya kung naturuan yung immune system niya, yun na ang immune system ang mismong manggagamot. Hindi po ito gamot. Categorized as food supplement lang ito. Yun ang kagandahan kasi hindi siya drug, hindi siya steroid, hindi siya herb, hindi siya... Kaya safe yung tipo. Oo, kaya safe yung mga internal organs. Natural nga kasi. Yun. Tsaka, isang kapsula nga, na banggit ko, isang kapsula, trillion ang immunity code. So, anong ibig sabihin nun? Tinuturoan na yung immune system mo para makilala yung mga sakit-sakit. Pangalawa, pinapalakas niya ng gusto by 437% or 283%. Ito po yun. Ito. At saka walang overdose. Wala pang overdose. Nung nai-introduce na sa amin to, sabi ko, benta muna natin para meron, kasi mahal eh. Sabi ko, kasi mahal. Para kumita tayo agad. Sabi ni Mrs. kung hindi mo susubukan yan, paano natin malalaman kung maganda? So, ginawa ko, nag-mega dose po ako.
2-2-2, ibig sabihin, 2 sa umaga, 2 sa lunch, 2 sa gabi. Tapos meron pa yung kasama nito para naman dun sa kidney. Ginawa ko rin 3-3-3. Tapos meron sa puso. 2 sa umaga, 2 sa gabi. Ngayon, bakit ko ginawa yun? Kasi sa ilang taon po ako na umiinom ng mga gamot, mga drugs. Hindi ko alam ang condition ng kidney ko, hindi ko alam ang condition ng puso ko. Ngayon, sabi ko nga kanina, kung pupunta ako sa doktor, battery of test yun bago malaman kung may diferensya. Samantalang ito, basta inumin ko lang, pagpasok niya, tuturuan niya yung immune system, hanapin niya kung anong diferensya sa katawan. Na siyang nangyari. Nung unang linggo, ang nangyari sa akin, umubo ako ng umubo. Tapos nagkaroon ng plema. Tapos second week, yung plemas ko naging berde na. Sabi ko, ano yata ako dito? Allergic ako. Mabuti na lang may kasama kaming nurse, instructor dati sa SLU. Sabi niya, hindi, nagdi-detox ka. Ituloy-tuloy mo lang yan. Ang tawag dyan, Herxheimer reaction. So, di tinuloy-tuloy ko. Pagkatapos po ng mag-third week na siya, nag-clear na yung ubo ko, nung 21 days na, okay na. Tapos, dati pag umaakyat ako ng Session Road, hirap na ako, sabi ko, aging yata ito. Yun pala, dahil compromise yung immune system ko. Nung pagkatapos ng third week na yun, dire-diretso lang ako hanggang sa SM, hanggang sa cathedral, kaya ko yun. So, mula noon, sa tuwing may masamang pakiramdam namin, may gadose lang kami dito. Kasi walang danger na ma-overdose, walang overdose. Kaya yun po, pinapakilala namin sa inyo po to para una-una makatulong doon sa mga may sakit. Pangalawa, sa mga gusto rin nangangailangan na kumita, meron din paraan na kumita ito. Kasi doon sa amin, marami na. Katulad sa amin nga, nakapagpaaral, kahit pandemic, nakapagpaaral kami ng mga anak namin. Tawagin ko si Mrs. Magandang tanghali po sa inyo lahat, Sir J.R. Oper. Sandali lang po itong akin. Una-una po kami po ni Brother Phil, hindi po kami vaccinated. Together with the children po. Nag-rely lang po talaga kami dito sa ating products na transfer factor. Kasi it boosts your immune system for as much as 483%. So, alam namin po, with God's grace, safe kami. Tapos, ito lang po, i-share ko yung binanggit po ni Kuya Phil na since 3 years old kasi, na siya, asthmatic. So, actually, yung kanyang right eye, bulag po yan. Na-overdose siya ng kanyang pediatrician nung bata siya sa antibiotics. Pero nung araw naman, hindi naman puso yung nagdidemanda, hinayaan lang ng mother niya. But, hindi ho siya nagamot sa kanyang autoimmune disease na asthma. Tuloy-tuloy yan. What do you call this? Nagna-nebulize, may puff siya, kompleto, may steroid. Yan po. Every now and then, ina-atake siya ng asthma. Hanggang sa na-introduce nga ito ng 2019 sa amin by a good friend po, yung manager namin sa cooperative. So, we started taking the products. Kumanda ho ang health condition ni Phil. Hindi na siya in-asthma from then on. Nung nag-mega doses siya for 6 months, nawala yung asthma niya. Hanggang sa dumating yung point nga na ito, nagkaroon tayo ng COVID. So, we were all required, worldwide po, na nakamask na tayo sa Pilipinas, dagdag pa yung face shield. Lumalabas-labas pa naman kami noon, no? Kasi hindi pa sila masyadong strict regarding senior citizens. Senior na po kasi si Phil at that time. Hanggang sa the whole day kami nasa labas, hindi nakakapagpalit ng face mask. Actually, very dangerous yan kasi dapat ang ini-inhale mo, oxygen, ang binubuga mo, carbon dioxide. Dahil nga, restricted tayo, naka-face mask, it's okay, ate. Yung
in-inhale natin at in-exhale natin, yun rin ang parehong hangin na pumapasok sa katawan. May history siya ng asthma. So, nagkaroon siya ng pneumonia. Tapos hanggang sa early morning of May 31, 2021, kasagsagan po yun ng COVID pa, ginising niya ako ng madaling araw. Sabi niya, Mama, hindi ako makahinga. Sabi niya, tumakbo ka sa Mercury, bumili ka ng Nebulizer. hindi, yung prednisone yata, no? Yung medicine niya. So, nandun na ako sa labas ng gate namin. Steroid. Sabi ko, bibili ako. Uuwi ako. Hindi siya makahinga. Ngayon, tinawagan ko yung kanyang pulmonologist. Sabi niya, dalhin mo sa Notre. So, dinala namin ng mga bata. Kilala mo yung mga anak namin, yung matatangkad. Pagdating namin sa hospital, bumagsak na talaga siya doon sa taxi sa harapan ng ER ng Notre. Tapos after some time, sabi nung resident physician, sabi niya, your husband is clinically dead. For 15 minutes po, wala na pong buhay si Phil. Pero bago po yun nangyari, lumabas po yung isang resident physician. Sabi niya, pwedeng pakalmahin niyo yung asawa niyo nung na-revive na siya. Kasi nagpupumiglas, ayaw po niyang pa-intubate. Okay. Nung pumasok ako sa ER, nandun na sa duloy kasi may gulong yung yung bed. Sabi ko, hindi ko kaya kasi malaking tao nga. Tapos sabi ko, hindi ba niyo mapakalma hanggang sa binigyan yata siya ng injection ng sleeping pills, kumalma. So we were blessed. Alam niyo, nasa labas lang kami ng Notre, yung sa labas ng ER, yung building, naka-short pa nga yung mga anak ko. Madaling araw ho yun kasi bawal pumasok. Tapos, yun nga pa na-revive. Ang sabi sa akin, kailangan niyan mag-RT-PCR. Pag positive siya ng COVID, maghanap na lang po kayo ng ibang ospital kasi hindi kami tumatanggap yung mga positive sa COVID. So, sinabi sa akin, sabi ko, sige, ipa-RT-PCR. Pero sabi nila, Mrs. Agustin, kailangan magbayad na kayo ng 10,000. O sige, sabi ko, ngayon ba? Oo daw, kailangan daw, ngayon na. Awa na Diyos, may 10,000 po ako sa wallet ko. Bayad doon kami para in 2 hours time malaman daw po ang result kung positive or negative. Para kung positive, maghanap na kami ng ospital. Lumabas mo yung results after 8 hours gabi na yon. But we were blessed. Negative po siya. Kasi nung sabing negative siya, sige, may space pa sa ICU. Pwede siyang i-confine doon. Pero bago siya na put on dun sa ICU, inabutan ko siya ng yung boting ganun. Lagi ho ako may dala nun, Preacher JR, lahat ng klase ng mga transfer factor products namin, dala ko lagi sa bag ko. Para kung kailangan emergency, meron po. Binigay ko kay Phil, sabi ko, pag natanggal yung intubation mo, sabi ko sa kanya, uminom ka na. Actually, hindi siya makapagsalita kasi na-intubate na po siya. So, nagsa-sign language lang po siya. Kaya nung nasa ICU siya, sabi ho sa kanya ng doktor, alam mo, Phil, kung kaya mo, magdasal ka na, magpagaling ka na agad kasi baka dito pa sa ospital, mag-COVID ka. So, after 3 days po, nalipat siya sa private room. Yung anak ko po nag-volunteer, mama, ako nalang magbantay. So, kasi alam niyo, pagpasok mo sa ospital nung kasagsagan ng COVID, hanggat lumabas, kung kailan lang lalabas yung pasyente, doon ka na lang rin makakauwi. So, RT-PCR, another 10,000 po yun. That is on top of napakalaking bill po namin sa ospital noong time na yun. Alam niyo, dasal lang kami kay Mama Mary. Kasi siya ang first disciple ni Jesus, siya ang intercessor. Rosary lang kami ng rosary magiging Tapos yung recovery period ni Phil po, napakasakit na kasi talagang tinusok yung tubo, ng karamihan, kaya sila bumibigay sa intubation, hindi dahil sa complication sa COVID. Ayun, hindi kaya. Yung tita ko, 95 years old, in and out sa hospital, nung nag-COVID po, in-intubate after 2 days, reanimate. So, ito lang ho ang talaga personal testimony po ng pamilya namin, ang transfer factor. So, meron kasi kami mga friends na actually dami na nung time ng COVID, alam nila nasa immune system company po kami sa 4Life, sabi nila, Phil, sabi ganun, pwede ba magdala kayo ng transfer factor sa ospital? So iniiwan lang ho namin actually sa head nurse sa infectious diseases department po ng bawat ospital. Pag
na-discharge po yung pasyente, doon na lang nila nagbabayad. In 3 to 5 days time po, nagta-turn negative sila. Hindi ho nila natatapos na yung 14 or 21-day quarantine period because of our products. So yun lang po, kung meron kayong mga kakilala, yung iba sawang-sawa na sa maintenance medicine, sabi nga maintenance medicine, mini-maintain mo yung sakit mo up to your last breath. You can try this. Tell them they can try this po with the pharmaceutical products. May mga nagtatanong po rin sa amin. Depend, sabi nila. Bleeding. Meron bang gamot sa bleeding? Yes, nabanggit niyo yung profuse bleeding kanina, no? Sir JR. Meron ba yung gamot? Meron tayo noon. Food supplement tayo. Oh. Ano pong supplement kayo? Sige, pag-usapan natin mamaya. So, tapusin ko na lang po ito. Nakalimutan ko na sasabihin. Yun lang po. Baka may makakilala kayo na yung iba ayaw na nilang uminom ng maintenance medicine. Marami na rin nagtanong sa amin, pwede bang ihinto na namin yung nire-reseta ng doktor? Sabi namin hindi, kasi hindi kami doktor. Inumin lang nyo yan. Tuloy lang nyo, kasi anyway, every quarter yata nagkakaroon ng, how do you call that? Blood work. Diba, laboratory examination. Tapos pinapakita nila sa doktor. Meron kaming downline ganun, engineer at saka accountant sila. Doc, ito po yung latest namin na laboratory workout. Tapos sabi ng doktor, oh, okay naman pala, sige, bawasan ko na itong mga nireseta ko ito. Binabawasan unti-unti, ano? Pero sinabi nila sa amin, pero hindi nila sinabi sa doktor na matagal na nilang hininto yung kanilang mga gamot na prescribe ng kanilang cardiologist na yun. Yung transfer factor na lang ang iniinom nila. Pero yun nga po, marami rin naman na doctors who like this. Meron din hong kontra dahil, alam mo na, kasi dati po ako, nung dalaga ako at last sharing po, medrep po ako, medical representative ng Abbott Laboratories. Alam ko yung kalakaran sa negosyo, sa doktor at saka sa mga pharmaceutical companies. Talagang alaga namin yung mga doktor. Yung mas maraming nagpe-prescribe ng erythrocin namin, mas maraming perks po, mas marami silang natatanggap. Yung mga biyahe nila, humiling man sila sa amin. Pero marami rin naman doktor na hindi talaga ho ganon. Tumutulong ho sila, inaaral nila yung products namin noon, tapos nagpe-prescribe. Pero ito po, this is a God-given product po. So gusto namin po i-share sa inyo. 27 years na po ang company and getting stronger every single day. Ang biggest sale nga po ng company natin was in March 20, 2020. Nung araw po na nag-lockdown ang buong mundo. Ayun, ang dami nilang sales worldwide. Dahil nga takot lahat. Ito ang transfer factor po na tutulong po sa atin lahat. And last thing po, yung founder po natin dito na nabanggit ni Kuya Phil na sinanglapan niya yung sila mag-asawa, yung bahay po nila, are missionary couple po. We are one of the countries blessed po kasi meron tayong foundation dito sa Pilipinas, sa Angono Rizal. Nagpatayo sila before COVID ng 2-story, 10 classroom building at saka patuloy ang feeding program. Ngayon nakipag-tie up na nga po ang For Life USA sa Gawad Kalinga ng Couples for Christ. Nagpapatayo po ngayon ng 21 houses sa Manila. So yun po, every single sale po ng company, a percentage goes to the foundation. At let me share with you po na si Sister Winnie po is already a member of the company po. She is with our team. So yun lang po, yung products po, we can discuss it later. Kung gusto nyong subukan, pwede naman po kami magtingi-tingi muna. Salamat po sa oras.